Hello mga kaibigan, mga kapatid, mga masigasig na sumusubaybay sa maikling pagninilay na ito, mapagpalang araw ng Martes sa inyong lahat. Purihin natin si Jesus, Maria at Jose. Tuloy-tuloy lang tayo sa ating mga pagninilay at pagpasalamat sa Panginoon sa lahat ng mga biyayang ating natanggap. Pakinggan natin ang mensahe na gustong ipaabot ng ating pagbasa sa araw na ito. Nasa 18 araw na tayo sa buwan ng Pebrero 2025. Sinabi ni Jesus sa ating Ebanghelyo, magbantay sa mga patubong inilagay. Narito na naman ang inyong lingkod, Father Bob, isang paring Carmelita. Sa ating Ebanghelyo sa araw na ito, ay ibabahagi sa atin ni San Marcos, Kapitulo 14, versikulo 21. Ano ba ang nilalaman ng ating Ebanghelyo? Dito mapansin natin na ang mga disipulo ay nakalimutan nilang magdala ng tinapay at mayroon lang silang isa. Kaya siguro hindi ito magkasya sa kanila. Kaya sinabihan sila ni Jesus, magbantay kayo sa mga patubong inilalagay ng mga Pariseyo at ni Herodes. Bakit? Kasi kung titingnan natin, ang mga Pariseyo, ang ginagawa nila ay para wala silang nakikita. Kaya sabi ni Jesus, mayroon naman kayong mga mata, pero hindi kayo makakita. Mayroon naman kayong mga tainga, pero hindi kayo makarinig. Mayroon kayong mga bibig, pero bakit hindi kayo makapagsalita? Ibig sabihin, itong patubong ito ay naging dahilan upang patuloy na magbingi-bingihan, patuloy na maging pipi, patuloy na maging bulag ang mga tao. At hindi yun ang gustong ipaabot ni Jesus sa pagpapalaganap ng kanyang paghahari. Ang gusto ni Jesus na ang lahat ay makalasap ng kaligayahang maangkin sa ipinahayag ng mga mabubuting balita ni Jesus galing sa kanyang Ama. Na gusto ni Jesus walang maiiwan. Ang gusto ni Jesus ang maghahari ay ang kapayapaan, ang hustisya, at ang pagkapantay-pantay. Kaya itong patubong ito ay naging panlabas lamang sa totoong pangyayari at sa mga ipinapakita ng mga Pariseyo at ni Herodes. Alam nyo, sa ngayon, minsan may mga pagkakataon na ako mismo pag bumili ng pandesal, no? Parang hindi naman masyadong malaki, tamang-tama naman. Pero pag kumutin mo ang pandesal, nako, ganito na lang kaliit. Ibig sabihin, kung lumaki man siya, dahil sa patubo. At ang patubong ito ay siyang nagdahilan upang mapansin ang tinapay. No? It becomes attracted. No? It seems that they are big. But in reality, kaunti lang yung harinang inilagay doon. Ang ibig sabihin, pagdating naman sa ating pag-uugali at sa ating tungkulin bilang binyagan, bilang alagad, sana maging totoo tayo sa ating ginagawa. Maging totoo tayo sa pagsunod natin sa ating tungkulin bilang alagad at bilang binyagan sa ngalan ni Kristo. Hindi at wag nating hayaan na ang mga pagkilos natin ay mukhang pakitang tao lamang. Ang mga ginagawa natin ay pinapakita lang natin sa ating kapwa. Ngunit ang ating kalooban, ang ating puso at ang ating nasa isipan ay napakalayo sa kung ano ang ginagawa natin. Dahil ang iniisip natin ay ang purihin tayo ng ating kapwa sa pinapakita nating kabutihan sa ating ginagawa sa iba. Sana hindi ganon. Huwag nating hayaan na ang makamundong pagpuri, pagkilala ang siyang maghari sa ating mga tungkulin. Ito ay ang mga patubong panlabas lamang. Hayaan natin na ang katapatan, ang pagmamahal sa Diyos at sa ating kapwa ang siyang maging dahilan upang maging tapat tayo sa pagtugon sa ating misyon, sa ating tungkulin, upang sa gayon ay maging masaya tayo na naglilingkod sa bawat isa. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon sa ating panalangin, Panginoong Hesus. Turuan mo kaming maging tapat palagi. Ilayo mo kami sa mga makamundong kapurihan at pagkakilanlan
sa pagtugon at pagtupad ng aming mga tungkulin. Tulungan mo kaming maging inspirasyon ka namin sa simpleng ginagawa namin at maging totoo kami sa aming misyon alang-alang sa iyong paghahari. Amen.